Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Hold the Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan, at ito pong inyong lingkod Jay Cortez sa programang The Truth Doctors on Air dito lang po sa CBS-TWD 1098 kHz sa inyong mga talapitan, at kasama natin yung hindi kumukupas ug-is lang si Dr. Har. Magandang hapon, Dr. Magandang hapon. Medyo natulala ako habang mini-welcome yung mga tagapakinig dito sa ating programa. Ang bilis Ang bilis mo magsalita di ba? Para na lang din yung mga minamadali nila dyan sa Senado Marami nang mamabilis, no? Alam mo, Dr. J, no? Nakakatawa, no? Pero sa totoo lang, no, tingin ko yung majority ngayon, Dr. J, ay sila na dapat ang umupo dyan as majority, kasi lalong-lalo na yung presidente ngayon ng Senado ay isang abogado. Lalong-lalo na nag-convince sila bilang isang impeachment court, no? Dapat talaga abogado, hindi abogago. Bago tayo natin tatalakayin yan, mayroon lang ako trivia. Ano kaibahan ni Padre Damaso sa kay Padre Flavio? Alala mo si Padre Damaso sa No Limit ang Hire? Oo, pero alam mo, parang si Padre classes Flavio yata ako niyan, Dr. J. Si Padre Damaso na ang ano. Pero alam ko, si Padre Damaso, may kaliwaang utak yata niyan si Padre Damaso. Dr. J, hindi ako nagkakamali. Ang kaibahan nila, si Padre Damaso mahilig sa tinula. Oh. Si Padre Flavio, dati daw siya mahilig sa shabu. Ayun lang tayo. Ayun ba, kumbaga yan ay rehabilitated balayang si Padre Flavio. Tama ba? Inamin naman niya, gumagamit daw siya shabu Okay. At di ba sabi pa kanya, hayaan na natin na yung nagtutula kasi hanap buhay lang yan. Di ba? Akala mo, pero hindi man ako nagkakamali, no? Ito yung father na isang father, hindi ito si Flavio, yung panday, no? Hindi naman. Hindi. Ito yung pare na ito yung alam mo, ang tinuturo sa atin sa mga Christians o Katoliko ka o kahit ano ang iyong denomination, yung pagpapatawad, yung sa mga nagkakasala sa iyo. Pero itong si Padre Flavio, sagad hanggang langit ang galit sa mga Duterte na hindi niya kaya nagpatawad. Yan ba yung Dr. J? Yan ba yung nagsasubscribe sa isang parang membership na parang adult site ata yun, hindi ko lang adult site. At nahuli siya. Pero ito talaga ang glaring dito na yung pag-amin niya na siya ay gumagamit ng shabu. Kaya siguro galit na galit ito kay Duterte dahil naudlot nung panahon ni Duterte, ni Digong, ang kanyang bisyo. Kaya naalala ko lang, alam mo, Dr. Armid, yung nag-segue tayo, nakita ko ang itsura niya kasi sa Facebook Nakapost pagbukas ko, mukha niya nakita ko
alam mo, sa totoo lang, Dr. J, hindi naman talaga segue yun dahil maididikit naman natin sa mga pag-uusapan natin yung yan, no? Yung galit na galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No, parang napasok na nila yan sa buong pamilya ng mga Duterte, no, yung galit nila. Sa totoo lang, yung mga galit na yan, yung mga ayaw, mabuko, na meron silang maleta. Tama. Kasi itong issue ngayon na gusto nila palitan uli itong Senate President. Ito'y iniiwasan nila mabuksan ng Blue Ribbon Committee uli yung investigasyon sa flood control scam. Yun ang dahilan yan eh. Wala namang ibang dahilan akong nakikita kasi yun ang mga impeachment ni Sara Duterte. Wala naman silang enough numbers kahit na sabihin mo na sila pa ang mag-Senate President, they don't have enough numbers to convict Sara Duterte. Yun ang paniwala ko eh. Kaya talagang ang iniiwasan talaga nila yung mabuksan muli nitong si Pia Cayetano, kung maglalakas loob itong si Pia Cayetano, nabubuksan ngayon itong Blue Ribbon Committee, yung pag-uusisa doon sa mga ipinahayag, lalong na yung pinahayag doktoral nung mga Marines ng 18 mga kumbalo. Pero Dr. J, mag-sidebar lang ako. Hindi dapat dahil sa kung malakas ang loob ni Senator Pia Cayetano, ako'y mananawagan na ngayon pa lang. Dapat talaga nabuksan niya yan. Doesn't matter kung malakas ang loob niya o hindi, Dr. J. Kailangan buksan niya uli yan dahil alam mo naman natin kaya kay Senator Pink Lacson. At kaya tuloy naghihinala tayo, sana hindi naman totoo na si Ping Lacson, si Senator Lacson, mayroong pinagtatakpan. Kaya hindi maaaring mawala sa isip mo eh. Bakit niya sinabi na walang mastermind? Yun ang hindi ko maubos sa isip na mayroong nangyaring katiwalian, mayroong mafia o anong tawag nila dyan. Pero sinasabi na wala daw katiwalian. Ang mafia, merong godfather yan. At mayroon pa mga kaputi, tawag nila dyan sa ibaba. Kung ano mga pangal na mga Italiano yan, consiglionieri, mga ganon. Hindi natin ma-pronounce eh. Pero di ba sabi ni Senator Pink Lacson na magre-resign na daw siya? Tama ba? Wag nang sabihin, gawin na lang niya. Wag na siya magmakaawa sa taong bayan. Senator Ping, wag naman to. Wag, ituloy mo na. Wag ka na mag para bang nagmamakaawa pa sa taong bayan. Oy, pigilan niyo ako, ha? Tatalon ako sa tulay, pero pigilan niyo ako. Alam mo dapat yan, kung mag-resign niya talaga si Senator Ping Lacson, sementohan niya na yan. Sinasabi niya, sementohan niya. Di ba? Gumawa na siya nagsulat, ipadala sa Senate President. Ngayon na, wag nang intayin pa na bukas o ngayon. Gumawa ka ng sulat, padala mo sa Senate President. At gumawa ka ng sulat addressing the Filipino people. Oy, mga kababayan, ako'y nagre-resign dahil hindi ko na kaya ang pressure na pagtakpan yung nangyaring katotohanan. Iwanagin mo, Dr. J, sabi mo kasi presyo eh. Ano ba? Presyo o pressure? Pressure. Ang presyo, iba yun. Hindi umabot ang presyo. Ayan. Pero kung talaga magre-resign si Senator Ping Lacson, bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Ay, yan. Congratulations, Senator Ping Lacson, at tinupad mo yung sinasabi. Antayin natin yan. Antayin natin yung resignation letter na yan. Sana mayroong salita doon na irrevocable, no, Dr. J? Ngayon na. Huwag na pahintayin ng taong bayan. Ngayon na. Sabihin mo na lang naman Senator Ping Lacson, ganito eh.
Kasi hindi ko nagampanan yung dapat kong gampanan sa Blue Ribbon Committee. Ay merong pressure. May pressure sa akin. So, pasensya na ho. Media culpa at kung ano-ano pa. Forgive me, people of the Philippines, because I cannot resist the pressure na ginagawa sa akin. Ayun ang sabi niya sa taong bayan. At magiging, pwede siya patayuan ngayon ng estatwa kung saan man na dapat ilagay. No? Dapat palitan niya siguro yung Ninoy Aquino statue doon sa Ayala. Sa Ayala Triangle. Alam mo, Dr. Jane, nasabi mo na yung pressure. Aba, isang katutak ang meron yan sa Senado, no? Oo. At napapalitan na naman natin, meron na namang gustong ipalit dyan kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sino naman kaya yan, Dr. Jane? Ang nababasa ko, Win daw siya, Win ang pangalan. So Win. Ibig sabihin si ano yan, sino ba to? Si Win. Yung parang may TV show yan sa ano, di ba? Si Win. Si Win. Si Wawa Win. Wawa Win ba yan? Wawa Win. Yun daw ang si Wawa Win. Si Wawa Win ba yan? Yung artista. Hindi pwede yun. Ito si Win ay at the end of the day, kung hindi nila maisakatuparan ngayon yung kanilang pagpapalit sa Senate leadership, mamaya ang pangalan yan pagka bukas, Los. Si Los na pangalan. Hindi na si Win, si Los na siya. Hindi yung Los na babae. L-O-S-S. So parang win or loss, parang gano'n. Win or loss, yung gano'n. Kung maisakatuparan yung masamang balake nila, magiging winner siya. Okay, siya magiging Senate President. At tapos, makakalimutan na naman yung Blue Ribbon Committee. Yung katiwalian na nangyari ay that will be swept, sabi nga ng mga Amerikano, swept under the rugs. Ayun lang, patay na naman tayo dyan. Wala na naman tayo. Pero alam mo, Dr. J, bago natin pag-usapan si Senator Win Gatchalian, sumayaw muna tayo. Alam mo, sa totoo lang, Dr. J, hindi ako naniniwala na dapat ay ang si Senator Win Gatchalian ay maupo bilang Senate President, no? Sa ating mga tagapakinig, hulaan niyo kung bakit kaya. Anong dahilan? Paano naman, Dr. J, galing na nga tayo kay Senator Vicente Soto III, no, Dr. J, na hindi abogado, no? Kailangan natin, Dr. J, ng abogado na Senate President sa totoo lang, no? Lalo na ngayon na kailangan ang dapat na presiding officer siguro out of 100%, 80% dapat siguro, no? Kahit sinong Juan de la Cruz ang mag-isip, no? Diyan sa kanya napakadali lang itanong. Juan de la Cruz, sa tingin nyo ba mag-convene, ibig sabihin magiging impeachment court, magiging korte ang Senado? O di ba? Gusto niyo ba na entertainer ang presiding officer? Kasi si Win Gatchalian, kaya yan ay ko baka pwede rin kasi magaling makipagplastikan yun eh. Hindi, plastic ang business nila. Hindi siya magaling akala ko makipagplastikan, magaling siya. Plastic pala negosyo nila. Alam mo kasi itong ama ni ang ating buting Senator Win Gatchalian ay tinaguri ang Plastic King, no? Nasa Valenzuela, talagang yan ang kanilang hanap buhay, Dr. J, no? Ayan siya yata ang pinakamalaki, yung Welex, kung hindi ako nagkakamali. Welex, group of companies, no? Pero sa totoo lang, Dr. J, ang pag-usapan natin, di ba sabi ko kanina, entertainer. Entertainer. Sino yung entertainer? Di ba?
Yun ay si Senator Vicente Soto III, no? Okay. Hindi natin sinasabi na hindi magaling yan si Senator Vicente Soto III. From One Ball University. Magaling yan. ilagay natin, 5 beses na yan voted as Senator of the Republic of the Philippines. Pero, Dr. J, tuwang-tuwa tayo, tuwang-tuwa ang tao, tuwang-tuwa ang Senado, tuwang-tuwa ang audience dyan sa plenary, tuwang-tuwa kung sino pang nasa mabuting pag-iisip na napalitan iyang si Senator Vicente Soto III. Bakit? Kasi makukonbin nga bilang isang impeachment board ang Senado at nag-convene na ito. Nag-convene na. Maganda na isang abogado na sa katayuan ni Alan Peter Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, ang lumalabas na magiging presiding officer. Eh gusto na naman nilang ipasok ito si Win or si Senator Win Gatchalian. Eh hindi naman ito isang abogado. Pero magaling siya sa makipagplastikan. Kasi Plastic ang business nila. plastic. Kasi may nabasa ako na parang post ni dating spokesman Harry Roque na magaling daw, dati niya kaibigan si Wing Gatchalian, pero nang bandang huli parang hindi na sila magkaibigan. Hindi ko alam, siyempre kung magaling ka sa plastic, yung personality mo plastic din. Pero alam mo, Dr. J, no, bukod sa hindi abogado yung si Senator Win Gatchalian, hindi ko alam kung sabi na naman itong ni si Mr. Senator Vicente Soto III, siya naman daw. Kaya lang daw, hindi daw porket tahimik siya, wala daw siyang ginagawa behind the scene. Sa totoo daw, siya pa daw ang nagpo-push kay Senator Win Gatchalian na maipalit dito sa ating Senate President sa ngayon, no? Si Senator Alan Peter Cayetano, no? Pero alam mo, bukod sa hindi abogado, si Senator Win Gatchalian, nabasa ko, Dr. J, na meron daw itong ka-close. Meron daw ditong ka-close. Ka-close dyan sa Kongreso. Alam mo ba kung sino? Ganun ba? Dahil nga siguro magaling sa plastic. Hindi ko alam kung plastic din ang business nitong congressman na nasa Congress ngayon, no? Pero nabasa ko, Dr. J, Anong sinabi? itong si Senator Win Gatchalian ay lumalabas sa aking nabasa, no? Hindi, correct me if I'm wrong. Ay malapit kay Congressman Martin Romualdez. Kaya pala yung nabasa ko doon sa post nitong Congressman Barsaga, sabi, pabor siya na si Win Gatchalian ang magiging Senate President. Kasi ang ginawa daw ni dating Speaker Romualdez sa Congress, maaring gagawin din ni Senate President Gatchalian kung siya ang magiging Senate President. So, yun ang nabasa ko sa post nitong si Miao Miao Barsaga na gano'n ang sinasabi. So siguro nagandahan siya doon sa ginawa ni Congressman dating Speaker Martin Romualdez, kaya gusto niya rin na mangyari yan sa Senate. Si Congressman Kiko minsan comedy din no, Dr. J, no? Di ba, Congressman Kiko, sir, ano ba yung nakikinitan nyo na pwede hong mangyari dyan sa kanyang sinasabi na itong si Senator Win Gatchalian at itong si Senator Congressman Martin Romualdez ay close. Maaaring ganun rin ang gawin niya. Ano bang ginawa nitong si Congressman Martin Romualdez? Di ba? Hayahay ang mga kongresista. Hayahay. Kaya gano'n din mangyayari sa Senate. Hayahay din ang mga senador kung sakaling si Win Gatchalian. Masarap ang buhay. Sakay-sakay sa private plane at saka babiyahe-biyahe, gagawa sila ng mga batas. Yan ang kabyat siguro.
At siya siguro ang magiging Senate President kung sila majority. Magkakaroon tayo ng tinatawag na CONAS, yung Constitutional Assembly, ha? Hindi yung CONAS na a-hole. Akala ko congressman asshole. Dr. J. CONAS. So, Hindi, Dr. J. maaaring- Hindi, diretsuhan. Diretsuhan na usapan, no? Diretsuhan. Ikaw ba? No? Kung ikaw ay isang senador ngayon dito sa 28th Congress na, no? Kung ikaw ay isang senador, iboboto mo ba si Senator Win Gatchalian? Aba, depende sa malita. kung Samsonite siguro, mamahalin na malita yan. At mababiyahe ako, gamit ko Samsonite, medyo sikat ka, naka-Samsonite ka na yung latest na Samsonite, palagay ko ibubuto ko siya eh. Kasi binigyan ako ng malita na Samsonite. Pero kung galing ni Visoria na malita, wag na lang. Hindi, pero seryosong usapan. Iboboto mo ba siya? Si Win? Oo. Depende nga, sabi ko nga, depende sa malita eh. Kung ako senador, di sige na. Pero kung wala, wag. Kaya ako, sa totoo lang, kung ako senador, no, sisiguraduhin ko na iboboto ko si Win. Si Willie Win Rebellion. Iba naman yun. Pero sa totoo lang, Dr. J, no, kahit naman sinong regular na tao, kahit sinong Juan de la Cruz, alam naman na po natin, no, mga tagapakinig natin, no, ating mga kababayan, mga Pilipino na naghahanap ng hustisya dun sa mga ninakaw na pera nila. Kasi yung mga ninakawan ng pera, Dr. J, yung mga karaniwang Pilipino, kasama dyan, no? Yung mga buwis na kinakaltas sa kanilang mga sweldo, na sa kakarimpot na minimum wage nasa 600, wala pang 700, binabawasan pa yan ng buwis. Tapos, ninakaw ng ninakaw. Tapos, alam naman natin, pare-parehan, na ngayon lang tayo nakakita ng liwanag na maaari ng mabuksan uli ang investigasyon dyan sa flood control projects anomalies na yan. Yung mga maliit na sinasabi mo na Samsonite, okay, kasama dyan, no? Pero, alam mo naman natin na si Senator Win Gatchalian ay nabibilang doon sa ngayon ay minority, no? Kung saan nandun din si Senator Vicente Tito Otis Soto III at si Senator Pings Lacson, Dr. J. Nandyan niya nabibilang. Wala nga ho nangyari dyan sa ating pagpapaimbestiga dyan sa kung sino man ho yung mga magnanakaw ng buwis ng karaniwang mamamayan. So, siyempre, mag-iisip ka, Dr. J. Pag sikunyari ba nanalo si Senator Win Gatchalian, ipupursigihin ba niya yan? Nahanapin ng katotohanan. Nababalita pa na sinabi na nga ni Congressman Kiko Barsaga na close ito kay Congressman Martin Romualdez di umano. Natuturo na flood control mastermind itong si Congressman Martin Romualdez ngayon, no, Dr. J. Paano ko ngayon bubuuin yung equation na itong si Senator Win Gatchalian ay sisiguraduhin na mapaparusahan kung sino yung mga nagnakaw at kung sino talaga yung mga mastermind. Di ba? Ang mangyayari kasi dyan, pagka binuksan yan, kung ang si Win Gatchalian ang Senate President, pag binuksan nila yung Senate Blue Ribbon Committee, baka iba ang mangyari. Baka mamaya lumabas na kulang ang delivery ng malita. Pero alam mo Pag-audit, bakit ito yung dapat na deliver? Kakaunti lang. Sino ang kumupit? Sinong kumupit sa mga Samsonite na malita? Diba? Yun na gano'n dyan. Pero alam mo, Dr. J, ako naniniwala na itong kasalukuyang majority ngayon, siguro ito na ang pinaka, alam mo yun lesser evil, no? Maging patas tayo. Ito na siguro yung majority na lesser evil.
di ba? Oo. Yung susunod na may-ari maging majority, ano ba tawag sa lesser? Di, ano pa ba doon? Lesser evil de Ano kabaligtaran? demonyo tapos demonyeto. Maliit. So, ito yung mga demonyo ito. Tapos Yung demonyo. demonyo, mahahaba yung sungay. Ang demonyeto, bagong tubo lang na sungay. Yan na nga, sabi ko eh. Di ba? Kaya lang, pero kumbaga, ito na sigurong majority natin ang lesser evil. Kasi may nakakikitaan natin ng liwanag, Dr. J, no? Sa pamamagitan ni Senator Pia Cayetano. Senator Pia, ay inaantay po namin ng pagpapatawag nyo, yung 18 Marines. Pati ho yan si Congressman Leandro Libiste, patawag na ho natin. Pati ho yung, itong si dating Undersecretary, Adrian Bersamin. Yan. Napakahalaga. Dahil baka ho pwede na rin humai-arrange na itong si dating Congressman Saldico ay mabigyan na ng pagkakataon na magsalita siguro at pumunta siya siguro sa isang embahada, Dr. J, at doon siya swear, no, at i-zoom si Congressman, dating Congressman Saldico para siya naman makapagsiwalat na rin, di ba? Di ba kasi itong si Congressman Martin Romualdez nagkaroon na ng pagkakataong magsalita. Itong si dating Congressman Saldico na itinuturing di umano na parang hands and foot, no? Hands and feet. Hindi pa natin nabibigyan ng pagkakataon talaga under oath na magsalita, no? Magsalita, Oo. Kaya kung ako, mas gugustuhin ko na manatili itong nakasalukuyang mayorya yan sa Senado sa pamumuna ng Senator Attorney Alan Peter Cayetano. Kasi pag si Senator Win Gatchalian, kulang ho yung attorney, di ba? Hindi ho siya abogado. Alam mo itong mga nababasa natin na para bang ibalik daw ang dignidad sa Senado. Para bang nung dati si Tito Soto ang Senate President, dignified sa Senado. May isa pa akong nakita na post itong si Solita Monsod. Si Solita Monsod na sinabi na dapat daw mag-resign ang mga senador sa majority. Ano ka? Nasisiraan ka ng ulo, Miss Lungsod? Ano klaseng utak yung mayroon ka na sasabihin mo na dapat mag-resign ang mga nasa majority ng mga senador sa Senate majority at iiwan lang yung minority? Paano ka magkaroon ng Senate kung lalabig isa lang ang senador mo? Hindi mo ginagamit yung your peanuts between the spears. Your peanuts naanuan pa naman na ikaw ay isang mahusay na ekonomista, no? But with your political bias, parang lumalabas ka na you're an ubog. Yun ang nangyari sa iyo. Walang sense itong mga sinasabi. At itong mga sinasabi ng mga senador na sila ang dignidad daw ibalik. Paano? Nawala na nga dignidad ng Senado nung panahon ni Senate President Otis Soto. At nung panahon na si Ping Lacson ang naupo sa Blue Ribbon Committee, anong dignity na sinasabi ninyo? Subukan natin ngayon itong bagong majority. Kung ito ay hindi nila susuportahan o sisain yung flood control scam ng Blue Ribbon Committee, hindi sabihin natin wala din kayong dignity na nakaupo kayo na majority. Sa totoo lang, Dr. J, mangunguna tayo ikampanya na napalitan na yung bagong mayorya sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano kung ipapagpaliban din nila katulad ng ginawa ni Senator Ping Lacson, no? Doon sa pag-iimbestiga di umano dyan sa flood control anomalies na yan, Dr. J. Pero Dr. J, bago tayo humaba yung ating usapan at bago ma-high blood, no? Kaya pinabati po natin si dating Senador Francis Tolentino, no? Siya na pala ang ating bagong Dole Secretary. Alam mo, kilala natin yung kaibigan natin yan, si dating Senador Francis Tolentino, no? Napaka-ayos niyang kausap. Hopefully, hindi mahawahan ng virus
dyan sa ating Matino yung si Francis Tolentino. Matino naman yan. Magaling na, he's a lawyer also, no? At mahusay din na abogado yan. Kaya lang, minalas lang yan. Nung nakarang eleksyon, sumama siya doon sa kabila. Nung sumama sa kabila, kaya natalo siya. Pero, he's a good person. Si Francis Tolentino. Sige, Dr. J, bago ma-high blood at medyo parang namumutla ka na sa inis at galit, ay mag-station break muna tayo. Sige. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras po ay alas 12:30 ng hapon. Lunes ng hapon, Mayo 25 ng taon na 2026. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS-WAD 1092 Large sa ating mga talapitan. At kasama natin si Dr. R. Maraming salamat, Dr. J, no? Basta ang ating sinabi naman sa isang post na basa. Thy will be done. Ang sabi, thy will be done. Oh, pero alam niyo ho, no, sa kampo ho at mga senador diyan sa Senado, ang will ho ng Diyos, yung totoong Diyos, baka kasi ang dasal nila thy will be done, pero ang dinadasal nila yung Panginoon nila sa ilalim ng lupa, no? Pero kung ang totoong Diyos yan, ang will ng totoong Diyos ay mabuti, mapabuti ang mga Pilipino, hindi mapasama. Kaya ako, Dr. J, sa totoo lang, para mapabuti at makaramdaman man tayo ng konting sigla, no? Tayo mga regular na Pilipino, magmula sa magmula diyan sa sa grassroots hanggang sa taas sa mga business. Nanakawan talaga. Doon sa ginawa nilang pagnanakaw diyan sa flood control anomalies na yan, no? Ninakaw ang mga buwis, no? So para makaramdam tayo, ang kalooban ng Diyos ay buksan muli ang pag-imbestiga para mabigyan ng unang hustisya yung mga binalasubas ng Pilipino, Dr. J. Kaya nga, pagbukas ko ngayon ng Facebook, nagulantang ako eh. Ang tumambad ka agad sa akin, yung mukha na parang si King Kong. Sino naman yan? Naalala ko si King Kong na parang umiiyak eh. So ako hindi ko na babanggitin kasi sinabi niya kung prinsipyo pag-usapan may kakayahan, matatag at patas si Senator Win. Yun ang sinasabi niya. Sino naman kaya yung si King Kong? Tuwing bukas ko, nakita ko mukha nito, naalala ko yung pinapanood kong pelikula kasi si King Kong na umakyat dun sa Empire State Building. Ayun ang sinasabi ni King Kong, no? Well, Dr. J, maiba tayo, no? Supposedly, dapat yata ay ini-expect ng ating mga kababayan na maglabas ang Supreme Court ng hindi ko alam kung tawag dito ay resolution, hindi naman tayo mga abogado, tungkol doon sa petisyon na na-file nitong grupo ng mga abogado ni Senator Bato de la Rosa, no? Ay maalala ko lang, binabati ko lang ang ating kaibigan, no, si Sir Wenking de la Rosa, no? Magandang hapon. Yan, Dr. J. Magandang hapon. Parang hindi yata lalabas ang resolusyon ngayong araw na ito, Dr. J. Pero Dr. J, maiba ko. Tingin mo, bakit hindi kaya naibigay ang TRO yan sa doon sa kasama din sa petisyon ng mga abogado ni Senator ako hindi ko masyadong maintindihan yung Supreme Court kung ano ang dahilan nila. They have their own reason. Pero tinatalak ang sinabi naman nila na wala silang TRO na ibibigay. Pero pinag-aaralan nila at tinitingnan nila ang main issue, yung kung valid o hindi ang arrest warrant ng ICC. Pero kung titingnan mo sa lahat ng batas natin, simple lang naman eh.
yung konstitusyon lang ang babalikan mo na nagsasaad na no person could be deprived of life, liberty, and property without due process of law. So yun ay maliwanag yan, na yun lang ang babasihan. Ngayon, kung yan ay maglalabas naman ang Supreme Court yan, nakalinya din sa gano'n na nakasabi sa ating konstitusyon na yan ay nagpoproteksyon sa lahat sa atin na hindi pwede yung arbitrary na pag-aresto at hindi rin pwede yung warrant of arrest na nagagaling sa ibang bansa o sa ibang entity hindi dadaan sa tamang proseso. Hindi ko sinasabi na hindi pwede ang ICC warrant, pero yan ay lahat ay nakasaad sa batas natin na dapat dumaan sa tamang proseso. So, maaring ang resolusyon naman na ilalabas ng Supreme Court dyan, maaring nakalinya sa ganong argumento na hindi pwede ang ICC warrant without concurrence ng local courts natin. At matagal na pag-uusapan yan at kung susundin lang ng ating gobyerno yung nakasaad sa ating konstitusyon, wala tayong problema ngayon. Walang masasabi natin ngayon na kaguluhan na nangyayari dito sa bansa natin. Ang nangyayari kasi arbitrary na gusto nila gawin kay Bato de la Rosa yung ginawa nila sa kay Rodrigo Duterte, Dr. R. Alam mo, Dr. J, ang aking opinion dyan. Alam mo na napakahalaga nitong ilalabas nila. Kung ito'y resolution tawag o ito'y ruling na alam mo sa Dr. J, dito ang mag-decide kung talaga bang may siguranya tayo, yun ang aking paningin dyan. Sarili, no? Kasi otherwise dalawang bagay, no? Kung magdi-decide na sasabihin na tama lang ang ICC warrant, Dr. J, ibig sabihin bukas pwede ka nang damputin ng ICC, Dr. J. Kaya nga, so ibig sabihin yan ay mga politikong malalaki. Paano na lamang mo yung mga maliliit na tao na kuwari, yung mga mga kidnap-ransom, no, na ang daming pinapatay, no, para lang makuha yung kanilang mga subject, no. Yung mga ibig sabihin, naisip ko tuloy, di ba, pwede na hulihin lahat ng NBA, no, Dr. J, kung gano'n, di ba? Kung gano'n, di ba, crimes against humanity yan, di ba, yung ginagawa niyan. Pero alam mo, sa totoo lang, Dr. J, ako naman, yung tingin ko naman sa TRO, siguro, ako lang, no, sa aking maliit na research. Baka maaari kasi, Dr. J, talaga namang sigurong wala sigurong jurisdiction ang korte dahil ang warrant ay hindi naman galing sa local court, no? Tama. So, paano nila papipigil ang pag-enforce nito, di ba? Pero ang pwede ngang gawin ng Supreme Court ay sabihin kung legal ba na diretso nang inaaresto o ini-serve ang warrant of arrest doon sa mga kinakasuhan ng ICC, Dr. J. At ibig sabihin, pagka-serve sa'yo ng warrant, direct ka pa dyan sa Villamor Air Base o kung saan mang airport, tapos ililipad ka na sa Dahig na hindi ka dumaan sa mga korte ng Pilipinas. Kung ganun kasi ang tingin ko, Dr. J, ibig sabihin ba, hindi na ba gumagana ang ating mga korte? Hindi pwedeng sabihin lang na hindi gumagana. Dahil actually, may mga nakapile na kaso laban kay Trillanes. Mayroong cyber libel, mayroong perjury. Mayroong mga kaso na pinile itong na marami namang nakabinbin na kaso sa mga korte natin. Hindi lang naman yung kay Trillanes pa yan, pero ang ibig ko sabihin, gumagana ang ating korte at hindi naman pwede sabihin na walang gustong maglitis kung kakasuhan nila si Duterte dito sa bansa natin, wala naman silang sinampang kaso dito. Ngayon, kahit na itong kay Bato de la Rosa, wala naman siyang kaso na nakasampa in any court dito sa atin sa Pilipinas. So, ngayon ang TRO na yan, kung i-TRO yan ng Supreme Court,
maaring magiging ang tingin dyan magiging nire-recognize nila ang ICC warrant. So ayaw nila i-recognize ngayon ng ICC warrant na yan kasi meron nga procedure sa atin at maaring ang ilalabas ngayon kasi ang TRO temporary lang yan, maaring 20 days lang yan, 10 days o kung ano man, ano. Pero ang ilalabas ngayon na desisyon ng Supreme Court at ruling kung sakaling maglalabas yan na paboran nila si De La Rosa, that would be now hindi naman makakilos ngayon ang ating mga itong humahabol kay De La Rosa without violating now the ruling of the Supreme Court. So ngayon, maaring yan ay ang ididiin ng Supreme Court yan ngayon kung ano ang dapat gawin sang-ayon sa sarili nating batas, Dr. R. Ayan, tingin ko kung sangayon sa sarili nating batas, di dapat bago niya i-recognize yan, kailangan mag-file muna sila ng corresponding or similar cases sa local courts natin, Dr. J, di ba? Hindi ko alam, no? Hindi ko kami mga abogado, pero sa totoo lang, kami dito sa Datututok on air, hindi ko kami naniniwala na enforceable itong warrant of arrest ng ICC dito sa atin, no? Pero nakakatuwang balita, Dr. J, itong Russia, no? Itong Russia, aba, kakaiba, no? Makwento mo nga, Dr. J, ikwento mo nga kung anong ginawa ng Russia. Itong Russia, nung isang araw, naglabas sila nawala yung ating naglabas sila ng warrant of arrest laban sa mga husgado ng ICC nung nakarang araw. Ito babasahin ko. The International Court issued arrest warrant for Russian President Vladimir Putin. Nag-issue sila, pero binalikan sila ngayon ng Russia. Ang Russia ngayon nagkaroon ng paglilitis in absentia sa mga husgado ng ICC, kasama na at sinasabi dito, in a direct retaliatory move, a Russian court convicted and sentenced 9 international criminal court officials in absentia, placing them on Russia's international wanted list. These warrants were issued following the ICC 22-day arrest warrant for Russian President Vladimir Putin. So ngayon, na-convict sila sa Moscow City Court. 5 found ICC prosecutor Karim Khan and 8 ICC justices guilty of unlawful prosecution of Russian citizens and issuing unlawful arrest warrants. So ang sentensya kay Karim Khan was sentenced to 15 years in prison at yung 8 judges received sentences ranging from 3 to 5 to 15 years also. So ito ang inisyo ng Russian court in retaliation. Ngayon, ang mangyayari dito sa mga bansa na kaibigan ngayon ng Russia, Dr. R, hindi makakapunta itong 8 judge na ito at saka itong prosecutor. Naku, may tanong ako, Dr. J. Pati ba yung mga sheriff, yung mga sheriff ng ICC, no? Yung mga barangay tanod, pwede bang i-convict na rin nila? Ngayon, kung sakali man, maiba sa 2028, maiba ang ating presidente, pwedeng gawin ngayon ang nakaupong presidente dahil mayroong president na sinasabi itong ginawa ng korte sa Russia. At kasama ngayon yung mga ahente sa Pilipinas ng ICC. So kasama ngayon na ang barangay tanod ng ICC sa Pilipinas, kasama kayo na huhulihin. Kasama yan. Ngayon,
tandaan natin na itong mga judges na ito at itong ska na to, hindi din sila pwedeng pumunta sa United States of America. Dahil binan sila ng US, ng United States, binan lahat sila at wala sila makukuhang visa kung pupunta sila ng US. At pagdating doon, sa airport pa lang, huhulihin naman sila at ipapadala sa Russia ngayon dahil mayroon silang conviction sa Russia. Kaya tinitingnan ko, Dr. J, no, yung mga bansa na kaalyado itong Russia, no, Dr. J. Nabasa ko dito, isa na ang China, no? Belarus, Iran, North Korea, no, pakakainin ka ng nuclear siguro doon, no? Tapos India, may kaalyado pala ito ng Russia, no? Yung mga Collective Security Treaty Organization members, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, at Tajikistan, di ba? Kasama yan. Pati yung Cuba, no? Yung mga global alignment ng Russia dyan, Cuba, Nicaragua, several African nations na sinasabi dito, katulad na lang ng Mali at Zimbabwe, no? Isa pa daw, yung Turkey, Serbia, at yung mga Gulf nations, such as the UAE. Saan pa pupunta itong mga ICC judges nito? Ang tanong ko, Dr. J, pwede bang isama na yung barangay tanod dito sa Pilipinas? Pwede. Pwede. Pagka tayo ang nag-file, kung mag-ibang pamunuan natin, at naisin ngayon mag-file ng mga cases against these people, pwedeng gawin yan. Kasi depende yan sa nakaupong gobyerno natin yung sa Russia kasi nakita nila na bakit nyo isyuhan si Putin ng warrant of arrest na wala naman siyang ginawa. So, binalikan nila ngayon. Isipin natin na very powerful ang Russia, no? That's one of the most powerful country in the world when it comes to military. So, ngayon, ay tingnan natin kung anong mangyayari. Pero, yan ay, alam mo, depende yan sa magiging kung sino uupo dyan sa 2028 at lahat ng involved yan sa pagpadala sa kay Digong sa The Hague, no? Ay maaari nilang kasuhan. Hindi ko alam kung anong mga cases na kanilang ikakaso at maaari ding kasuhan itong mga prosecutor ng ICC mismo at judges dahil wala naman silang jurisdiction sa Pilipinas dahil hindi na tayo member ng ICC, Dr. Caro. Totoo yan, Dr. J. Nakakalungkot, no? Kasi parang mayroong pronouncement, hindi ko alam kung totoo ito, na susunod-sunurin na raw na ilabas ng mga arrest warrant ng ICC. Dr. J, hindi natin alam kung sino yung target pang iba, di ba? Pero malinaw na malinaw, no? Target na target nila itong si Senator General Bato de la Rosa, di ba? At ito, nabasa ko na, Dr. J, hindi na mapilit itong si Ma'am Nancy de la Rosa. Ito yung kanyang may bahay, no? Magsalita na rin, no? Di ba? Ang sabi niya, no, Dr. J, mabasa ko lang. Sabi niya, allowing those in power to voluntarily surrender another Filipino is an admission that our own institutions are weak, mahina, and incapable, no? Incapable, ibig sabihin, walang kakayahan, no? Of resolving this matter, making foreign intervention necessary. Totoo yung sinabi niya. Ako naniniwala ako dyan. Totoo din. Sabi niya pa, we do not have, ito ho, pakinggan ho natin, ating mga kabayan. Ang sabi po ng may bahay ni Senator De La Rosa, we do not have the luxury of time, Dr. J. Diba? Diba? Sabi niya, totoo yun. For endless technical arguments. Naku, hindi ko alam kung sino pinatatamaan ito, Dr. J. Pero tingin ko, pares tayo na iniisip, no? Technical arguments. And mga debates. lawyer yan. Hindi ko alam. Kung mga lawyer lang yan, hindi ko alam. Mga politiko. Every moment of indecision, ibig sabihin, hindi nakakapag-desisyon ka agad, no? Every moment of indecision gives them another chance to move closer to General Bato. Diba? Ang pinapatamaan niya dyan ang Supreme Court. Nako.
Kasi napakabagal ng kilos ng Supreme Court. Ang ayaw ko pansinin, ayaw ko sana medyo punahin natin ang ginagawa ng Supreme Court. Pero sa totoo lang, itong kay Bato, this is dapat urgent eh. Kasi it involves rights at this involves violation of our basic rights sa konstitusyon natin, ano. In my view, dapat bigyan ito ng urgent ng ating Supreme Court. Hindi ho yung kung kailan lang nila gusto na ilabas ang kanilang kuan. So yun ang napupunan natin. At kayo na sa Supreme Court, tuloy na pagsabihan kayo ng mga ibang nating mga kababayan na mayroon kayong kinikilingan. Na supposedly ang justice po, walang kinikilingan yan. Kung ano lang yung katotohanan at kung ano nasasaad sa ating konstitusyon, sa batas natin, yun ang dapat masunod. So, pero ngayon, ang tingin ng taong bayan natin sa Supreme Court, sa nangyayaring mga developments ngayon, nagkakaroon ng pagpuna. Hindi naman natin sinasabi na ang Supreme Court corrupt, mayroong mga corruption o whatever, wala naman siguro. Pero ang pagpuna na bakit napakabagal din yung magdesisyon diyan sa Korte. Totoo yan, Dr. J, no? Sa totoo lang, no? Sinabi mo na yung keyword is urgent, no? Alam niyo ho, hindi ho namin sinasabi dito na hindi niyo ho sampahan ng kaso si General Bato de la Rosa. Diba, open ho ang ating local courts, hindi magsampa kayo up to 1 million cases kung gusto niyo. Ang sinasabi ho namin, nakita naman ho ng taong bayan, no? Akin lamang po sasabihin, no? Nakita rin naman siguro ng Supreme Court kung ano nangyari doon sa Senado. Yung nangyaring scaffold, yung nangyaring habulan, aba, hindi ko pinatawad hinabol talaga sa hagdan no? Aba, tapos biglang siguro tama rin naman yung desisyon ng Supreme Court na na hindi mag-issue ng TRO dahil nga yung naiisip natin, Dr. J, hindi rin naman nila mapipigilan talaga yung warrant ng isang imported na korte. Hindi naman yan, wala naman yan sa jurisdiction ng Pilipinas, no? Na Pilipinas. Pero ang isa siguro magagawa ng Supreme Court, no, sa ating mga magagaling na judges sa Supreme Court, sir, mabilisan lang po natin ang ating mga resolusyon para naman ho kami mga nakikinig, mga taong bayan, mga nanonood, mga nagbabasa sa Facebook, nakikita yung mga video. Sa totoo lang ho, maliwanagan din ho kami kung ano ho ba ang katotohanan. Mayroon ho bang power ang ICC over any Pilipino o wala po? Yun lamang po naman ang hinihiling natin. Mapabilis ho. Kaya lang ho, sir, no, maiwan ko lamang po ito, tanong na ito. Hindi lamang sa Supreme Court, kundi sa bawat Pilipino. O paano mo kaya? Kung yari, natiklo o nahuli o naaresto itong si General Bato de la Rosa, dinala sa airport, tapos dinala sa Hague. No? For the second time, mangyayari po ito. Kung nangyari yun, dalawa na po sila. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte at po itong si Senator Bato de la Rosa. Ano na ho ang gagawin ninyo ng Supreme Court na naman ngayon? Diba? Wala. Wala na ho. Wala na naman tayong kasi sasabi nila, botan academic. Ayun na ho. Yan ang madalas na sinasabi. Wala na kami magawa. Tapos na. Ayun nga. So ngayon, ang tanong dyan, nung andito pa sila, naproteksyonan niyo ba ang interest o ang karapatan nitong mga taong to? Alam mo, Dr. J, wala tayong sinasabi dito na na hindi magagaling yung ating mga judges. At to lang, believe ako sa mga judges ng Supreme Court, lalong-lalo na pinakikinggan ko yan si Supreme Court Justice Lionel, no? Napakatalino, napakatalas na tao. Kaya lamang po, siguro, ang iniisip ko na lang, Dr. P, kung nahuli itong si Senator Bato de la Rosa, diretso doon sa hangar, sinakay sa eroplano, katulad ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pwede na silang manghuli pa ng ilan pa. Gawin na rin yung ganon, Dr. J.
at wala pa rin tayong resolusyon kung tama ba ang ganitong practice o ganitong proseso. Wala naman nung tayo sinasabing kung tingin niyo ho, merong ginawang kabalastugan ang ating mga kaibigan, ang ating mga dating mga politiko, ang ating mga incumbent senator, kung sino pa man po, yung mga dating retired na military police, di kasuhan nyo ng kasuhan ng kaso. Mag-file ng kaso. Ang tanong nga lang po, paano ho kung ito'y cases filed sa ICC at ang ICC po ang naglalabas ng warrant? Ano ho ang gagawin po natin? Sa totoo lang naman ho, sabi nga Dr. J, baka daw Supreme Court na lang ang maaring pinakahuli, no? Na ating mapapagkatiwalaan, no? Ngayon sa panahon ngayon. Pero yun lang nga, tingnan natin kung ano gagawin ng Supreme Court. Pero kung ganyan na wala na bang gagawin ang Supreme Court na pagkilos o hindi urgent sa kanila ang paglabas ng resolusyon, whatever it is. Ito namang mga kalaban ng pamilya Duterte, tahasan ko na sasabihin, with impunity, lahat ng kanilang kalaban, dadamputin nila ito padala sa deheg. Pero yung mga ganyan aksyon, sinusurrender natin ang ating kalayaan, ang soberanya ng Pilipinas, ano? Yung ating sovereign na tayo ay sumusunod sa isang banyaga na korte na hindi sinusunod ang atin sa Pilipinas. At yung pagsunod sa banyaga na korte, yan ay hindi pagtalima sa sinasabi ng ating saligang batas o ng konstitusyon, Doktora. Tama yan. Pero lang nakakalungkot, pero sana kung maaring pabilisin ito ng Supreme Court, maaring maglabas na sila ng resolusyon o ng ruling tungkol dito, Dr. J, para once and for all, no? Mabigyan na ng sagot ang agam-agam ng bawat Pilipino. Tama. Ano ho ba ang dapat? Dapat ho ba ito? Tama ho ba ito? O mali? Ganun lang naman kasimple, Dr. J. Pero Dr. J, mabalikan ko yung sinasabi mo, resignation ng mga senador, no? Yan si Miss Monsod, no? Kung ako ho, kung ako magtatanongin nyo, ang aking ikakampanya, mag-resign na lahat. Mag-resign po lahat hanggang sa kay Presidente Pangulong Bongbong Marcos at mag-snap elections tayo. No? Mag-snap elections tayo ngayong araw na to. Di ba? O kaya bukas. O kaya sa makalawa. Pero mag-resign na po lahat ng senador. Mag-resign na po lahat ng congressman. Mag-resign po lahat, pati hanggang kay Presidente Pangulong Bongbong Marcos. Tapos mag-snap elections po tayo. Malilinis kaya ang tingin mo? Tingin mo na, Dr. J, sa ating plano pala. Malilinis pa ang gobyerno? Ang una dyan, wala kasi sa saligang batas natin ang pagre-resign ng gobyerno at ang snap election. Yan ay mga extra-constitutional na mga moves yan. Pwede lang yan mangyari kung mayroong katulad ng nangyari sa panahon ni Presidente Marcos Sr. na nagkaroon ng kudita. Nung nagkudita, lahat ng posisyon sa gobyerno ay nawala lahat. At ang pumalit at the time, si Ginang si Ginang Aquino, si Cory Aquino. So si Cory Aquino nag-declare ng revolutionary government. So lahat ng except for the judiciary, yung parliamentary tayo dati, na-dissolve po yan at napalitan itong bago ngayon na konstitusyon na 1967 konstitusyon. So ang mangyayari diyan, kung magkakaroon ng extra-constitutional na mga actions, katulad ng gagawin ng ang gagawa itong kunwari ang mga sa military na katulad nung nangyari nung 1986 na si Enrile, si Senator Enrile at Secretary Enrile at saka si General Ramos ay nag-declare sila ng nagbawi sila na suporta nila kay Pangulong Marcos at the time. So, pwede mangyari yan. Pero yan ay extra-constitutional na yan. Hindi na sang-ayon sa konstitusyon. Ngayon, kung mangyayari yan at magkakaroon ng kodita, katulad din ang nangyari sa kay Hirap Estrada na ang suporta ng military o
tinanggal nila, we will not support you. Pwede mangyari yan at magkakaroon tayo ng bagong konstitusyon. Pero extra konstitusyonal na mga ano yan at wala sa konstitusyon natin yan. At kung failure ang kudita na mangyari, ay di liable sila lahat sa batas natin kasi rebellion yan eh. So wala tayong magagawa dyan. Kaya lang hindi mo mapipigilan yan dahil meron na talaga na mga sektor ng ating sosyedad na sa ngayon ay disgruntled at sila po ay kung ano-ano mga nasa isip ay wag naman sana. Kasi ang kailangan ng pagbabago, pagpapalit ng pamahalaan ay sa mapayapang paraan. Dr. J, wala na tayong oras, no? Katulad Wala na na, sinasabi okay. ko, hindi lang basta-basta po ang panawagan para mag-resign, no? Sa kay Ginang Monsod, no? Hindi po ganun kasimple yun, no? At lalo-lalo na nakikita po ang inyong parsyalidad, no? Sa kanyang panawagan, no? Eh kung ako sa inyo, nanawagan kayo lahat mag-resign. So, tapos siguro magpagana tayo ng eleksyon. Tingnan mo natin ngayon kung sino mananalo. Ito si Dr. R. Magsama-sama po ulit tayo sa Merkulis. Dito rin po sa The Truth Doctors on Air. Sundan niyo po ang ating Facebook page, The Truth Doctors on Air. At ito si Dr. J. Maraming salamat sa inyo lahat at magandang hapon po. Yo, sa panahon ng ingay at sismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air.